Maria, tulungan mo kami magkasalanan sa buhay na ito, kailan pa man. Kami pagtanggol mula sa kasamaan, ilayo kaming lahat sa tukso ng mga kasalanan. Mahal na Birheng Santo Rosario, mahal naming Ina, Birheng Maria, tulungan mo kami magkasalanan sa buhay na ito, kailan pa man. Ang rosaryo mo, aming dasal bilang bayang nagmamahal. Mahal na Birheng Santo Rosario, mahal naming Ina, Birheng Maria, tulungan mo kami magkasalanan sa buhay na ito, kailan pa man. Sa buhay na ito, Santo Rosario, kailan pa man. Mahal na Birheng Santo Rosario, mahal naming Ina, Birheng Maria, tulungan mo kami magkasalanan sa buhay na ito, kailan pa man. Kami panalangin, O Birheng maawain, kay Jesus naming buwan. Pag-ibig niya naway sumaamin. Mahal na Birheng Santo Rosario, mahal naming Ina, Birheng Maria, tulungan mo kami magkasalanan sa buhay na ito, kailan pa man. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, O mahal na Birhen ng Santo Rosario, ikinalulugod at ipinagkakapuri namin ang pagdalaw mong ito sa Katedral ng Maynila. Kami nagpupuri at nagpapasalamat sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo sapagkat ibinigay ka sa amin. Ikaw ang aming laging gabay at tagapagsanggalang.
laban sa mga tukso at kasamaan. Kami ay nagagalak na patuloyin ka sa aming puso at naway manatili kang manahan dito. Tulungan mo kami na taglayin din namin ang pananalig sa Diyos na mayroong ka. Igawad mo sa amin, mahal na Birhen ng Santo Rosario, ang iyong pagpapala. Basbasan kaming lahat at huwag nawang itulot na kami makagawa ng anumang ikalulumbay mo at ingatan kaming lagi bilang pag-aari mong tunay magpakailan paman. Salve Regina. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hayaan pong ibahagi ko sa inyo ang kasaysayan ni Apo Sayong. Para sa kabatiran po ng lahat, nakaukit na sa kasaysayan ang pagiging relihiyoso o relihiyosa ng mga mamamayan ng Malipangpang San Ildefonso, Bulacan. Ito po ay nakaugat na sa aming mga ninuno sa mga nakalipas na panahon. Narito po ang mahalagang yugto ng nakaraan kung paano nagkaroon ng masidhing pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Apo Sayong ang mga taga-Malipangpang. Taong 1919, itinayo ang kauna-unahang bisita o chapel nayari sa Pawid at Kawayan, sa bakuran ni Ingkong Narciso del Rosario, sa pamumuno ni Ingkong Dano Villasiran at ng mga matatanda sa nayon. Subalit makalipas ang ilang taon, ang bisita ay naibuwal ng bagyo, at ito ay muling itinayo sa pagtutulungan na rin ng mga mamamayan. Taong 1926, dumating ang imahe ng Santissimo Rosario sa pagsisikap ni Impong Ketang Nunez Reyes na siya ring nangalaga rito. At kasabay rin sa taong iyon ang paghandog ng kampana ni Ingkong Mamerto Panganiban. Taong 1927, ika-22 ng Pebrero, idinaos ang unang pista sa nayon at pinagtibay din ng mga mamamayan na ang pasasalamat ng nayon ay idaraos naman tuwing ika-22 ng Nobyembre, na magpahanggang sa ngayon ay aming ipinatutupad at sinusunod.
Taong 1930 ay muling naibuwal ng bagyo ang bisita, subalit hindi tumigil ang mga tao sa pagsasaayos nito. Taong 1946, matapos ang digmaang pandaigdig o World War II, ay muling ipinagpatuloy at idinaos ang pista sa nayon bilang pasasalamat sa aming patrona. Subalit sa taon ding ito naganap ang pagnanakaw sa imahe ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario, na kung saan ay iniwanan ang imahen sa gitnang bukid na balina ang kaniyang mga braso at mga daliri. Kung kaya't ito'y muling pinangalagaan at ibinalik sa bisita. Taong 1957, muling ipinagawa ang bisita at pinatibay sa pamamagitan ng paghahandog ng mga materyales na gagamitin, buhat sa mga mamamayan ng barangay na may magagandang kalooban, upang patuloy na maipaayos ang bisita at para maipagpatuloy ang pamimintuho sa Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Taong 1974, sa ikalawang pagkakataon, ang imahen ay muling ninakaw. Dahil sa pagtutulungan, ito'y pinagsumikapang hanapin at natagpuan sa isang tindahan sa Ermita, Manila, at ito ay muling nabawi. Muling iniluklok sa bisita at nagkaisa na muling ipaayos ng mas matibay upang higit na maingatan ang imahen, na naging daan upang lalong lumalim ang pananampalataya ng mga tao. Taong 2006, ikapito ng Hunyo, ay itinalaga na ng lubhang kagalang-galang Jose F. Oliveros, Obispo ng Malolos, na ang dating chapel ay isa ng quasi parish sa pangangalaga ni Reverendo Padre Ronaldo Samonte. Taong 2008, ika-30 ng Oktubre, makaraan ng 2 taon, ang quasi parish na ito ay ganap ng kinilala bilang parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario sa pamumuno ng Kura Paroko Reverendo Padre Ronaldo Samonte, na sinundan ni na Reverendo Padre Leonardo Espiritu at Reverendo Padre Dennis Cruz. Tunay na ang parokya ay unti-unting lumago, umunlad at naging mabunga ang mga mananampalataya sa panahon ng kanilang paglilingkod. Sa kasalukuyan, ang parokya ay nasa pamumuno ni Reverendo Padre Jose J.G. Santos bilang Kura Paroko, na patuloy na pinapanday ang mga mananampalataya bilang isang parokyang nagpupuri at nagpapasalamat kasama si Maria, katuwang ang sangguniang pastoral ng parokya at lahat ng mananampalatayang nasasakupan nito, ay sama-samang nagkakaisa at nakikibahagi sa hangarin na patuloy na lumakas ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Tuwing ika-22 o 22 ng bawat buwan, ay nagsasagawa ng banal na oras at misa, jail mass, apostolate at street masses, pagdadala o pagdalaw sa iba't ibang parokya, tanggapan at lugar, upang ipakilala si Apos Sayong. Layunin ng parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario na makapagpagawa ng bagong simbahan na matatagpuan sa Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan, ng higit na mas matatag at matibay na istruktura at bilang paghahanda sa darating na pagdiriwang ng sentenaryo o ika-100 taon ng pagdating ng imahe ni Apos Sayong bilang patrona ng aming parokya sa taong 2026. Inaanyayahan po namin kayong dumalaw o bisita sa aming parokya, ang parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario o kay Apos Sayong sa Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan. Nananabik po kami na makilala ninyo si Apos Sayong. At tulad ng aming paniniwala, aming sinasambit sa harap ng imahe ng Birhen ang mga katagang ito. Apos Sayong, samahan mo kami, alalayan mo kami,
ipanalangin mo kami. We gather in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear brothers and sisters, on behalf of the community of the Manila Cathedral, I would like to welcome the community of San Ildefonso, Bulacan, under the title of Our Lady of the Most Holy Rosary. Sila po ay narito, dala ang imahen ni Apo Sayong. And we also welcome the community of our Saint Lorenzo Ruiz in San Pedro, Laguna, with their parish priest, Father Ricky, and also with the parish priest of San Ildefonso, Holy Rosary Parish, Father J.
And I understand the community of the St. Alphonsus Regional Seminary from Lucena is coming, and some boarders from a dormitory run by the RVM. So, and also I would like to welcome other pilgrims coming to the Manila Cathedral today. So to all of you, mabuhay at maligayang pagdating po sa inyong lahat. To prepare ourselves for this Eucharistic celebration, let us acknowledge that we are all sinners and we need God's pardon and mercy. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant us, O merciful God, protection in our weakness, that we who keep the memorial of the Holy Mother of God may, with the help of her intercession, rise up from our iniquities. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, Scripture confined all things under the power of sin, that through faith in Jesus Christ, the promise might be given to those who believe. Before faith came, we were held in custody under law, confined for the faith that was to be revealed. Consequently, the law was our disciplinarian for Christ, that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a disciplinarian, for through faith you are all children of God in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free person. There is not male nor female. For you are all one in Christ Jesus. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to the promise. The word of the Lord. Thanks be to God. Sing to him, sing his praise, proclaim all his wondrous deeds. Glory in his holy name. Rejoice, O hearts that seek the Lord. Look to the Lord in his strength. Seek to serve him constantly. Recall the wondrous deeds that he has wrought, his portents and the judgment he has uttered. You, descendants of Abraham, his servants,
Sons of Jacob, his chosen ones. He, the Lord, is our God. Throughout the earth, his judgments prevail. Please stand. Blessed are those who hear the word of God and observe it. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried you, and the breast at which you nurse." He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sino ang pinagpala? Kung ang pagbabasihan po natin ay ang ebanghelyong ating pinakinggan, kung saan ang isang babae ang sumigaw mula sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Blessed is the womb that carried you, and the breasts at which you nursed." In other words, pinagpala ang nanay mo. Pinagpala ang nanay mo na nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso. Sino po ba yon? Ang mahal na Birhen. At totoo naman, ang mahal na Birhen ay pinagpala sapagkat mismong ang anghel na si Gabriel, nung siya'y dalawin, ay binanggit ng anghel, "Maria, bukod kang pinagpala, napupuno ka ng grasya. Mary, you are full of grace." So, kung sasabihin natin si Maria ay pinagpala dahil ang sinapupunan niya ang pinili ng Diyos na maging tahanan sa loob ng 9 na buwan, hindi tayo kasali doon. Hindi tayo kasama sa mga pinagpala sapagkat hindi naman natin dinala sa sinapupunan ang Panginoong Jesus. Hindi naman natin pinasuso si Jesus. So sa mga katwid,
Totoo yon kay Maria, pero hindi yun totoo sa atin. Masasabi yon kay Maria, pero hindi yun masasabi sa atin. We cannot be considered blessed because we did not carry in our womb Jesus. We cannot be considered blessed because we did not nourish Jesus through our breasts. Ang lungkot naman, ano? Ay, hindi pala ako kasali. Parang nagpaplano kayo na magpunta ng Singapore o Hong Kong. Lika, punta tayo. Patapos sinabi sa'yo, ikaw, hindi ka kasama. Ang lungkot nun. O kaya, sa mga taga Bulacan at Laguna na nagplanong pumunta ng Manila Cathedral, excited na excited ka. Pero 2 araw bago ang Sabado ay sinimula mong ubuhin at nilagnat ka pa. At nung mag-antigen, positive ka pala. Ay, hindi ka pwedeng sumama. Baka manghawa ka pa. Ganon ang nararamdaman natin. Hindi ako kasama. Hindi ako kabilang sa mga pinagpala. Pero mga ginigil kong kapatid, ang kagandahan nito ay, bagamat hindi sinabi ni Jesus doon sa babae, mali ka sa sinabi mo. Hindi. Pero sabi niya, mas higit na pinagpala yung nakikinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay ito. Now, sinong kabilang doon? Sa pangalawang grupo ng mga pinagpala, unang-una, ang mahal na birhen. Kasi ang mahal na birhen ay nakinig sa salita ng Diyos na ipinahayag ng anghel at ang mahal na birhen tinupad ang salita ng Diyos. So hindi lamang siya babaeng pinagpala dahil dinala niya sa kanyang sinapupunan si Jesus, pinasusun niya si Jesus, kundi siya'y pinagpala din sapagkat marunong siyang makinig at magsabuhay ng salita ng Diyos. Pero ang kagandahan ay ito, sa pangalawang kategorya ng pagpapala, pwede na tayong makasama. Dalawa lamang ang kondisyon. We are blessed if we listen to the Word of God and we observe it. Ang pinagpala ay ang nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Pero aminin natin, hindi madali yon. Marami ang nahihirapan sa ating makinig. Bakit? Kasi ang dami nating ingay sa paligid. Ang dami nating mga distractions. Nandiyan na ang mga gadget, nandiyan na ang mga problema sa buhay, nandiyan na yung mga iba't ibang pinagkakabalahan. Kuminsan, we find it difficult to listen to the Word because there are so much noises around us. There are so much distractions around us. Hindi ba kuminsan ganyan nga nangyayari? Sa pagkainan, sa halip na magkwentuhan ang isang pamilya, kanya-kanyang cellphone, kanya-kanyang text, kanya-kanyang mundo. Sana po yung mga magulang na naririto at yung mga magulang na nakikinig sa akin at nanonood, sana magkaroon kayo ng family rule. Pag family meal, baba ang cellphone. Walang gagamit ng cellphone.
Alam nyo, meron akong alam, mga magkakaibigan, pag sila'y kumain sa restaurant, ilalapag ang cellphone sa gitna, ang sumagot sa cellphone, siya ang magbabayad. Di walang gustong sumagot ng cellphone, no? Walang gustong mag-text. Pag ginalaw mo ang cellphone mo, nag-text ka, sumagot ka sa tawag, ikaw ang taya. Maganda sigurong gawin natin yun no? Kasi bakit hindi na tayo nakakapakinig sa iba? Bakit ang mga pamilya hindi na nagkakakwentuhan? Kasi merong ibang pinagkakaabalahan. Kaya tuloy yung pamilya, hindi na nagkakausap, hindi na natatanong, kumusta ang maghapon mo? Kumusta ang school? Anong natutunan mo? Anong experience mo? Mami, kumusta ka ngayon? Kumusta ang trabaho, daddy? Wala na yun Bakit? May kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Kumisan, ganun din ang nangyayari sa atin sa salita ng Diyos. Ang Diyos nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Nagsasalita siya sa pamamagitan ko ng mga pari na nangangaral. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay natin. Nagsasalita ang Diyos sa mga trahedya na nangyayari sa ating buhay. Pero kuminsan lumalampas ang mensahe ng Diyos sapagkat hindi tayo nakikinig. Tularan natin ang mahal na Birhen. Marunong makinig sa salita ng Diyos. Pero hindi po natatapos doon. Idinugtong na Jesus, pinagpala ang marunong makinig sa salita ng Diyos at magsabuhay nito. Tatanungin ko nga kayo, kayong mga taga Bulacan, kayong mga taga Laguna, ng deboto ng mahal na Birhen, sa dinami-dami ng mga salita ng Diyos na napakinggan nyo, siguro naman linggo-linggo nagsisimba kayo, Iba nga sa inyo, araw-araw pa, Sa dinami-dami ng salita ng Diyos, sa dinami-dami ng pangaral ng pari na napakinggan ninyo, ilan na doon ang inyong naisabuhay. Ayan. Sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Ang hindi magpapatawad ay hindi tatanggap ng kapatawaran. Sige nga. Hanggang ngayon ba, meron pang tao kayong hindi pinatatawad? Ay, Father, pinatawad ko na yun. Kaya lang, pag nakikita ko ang mukha, naaalala ko yung ginawa niya sa akin Di ba? Kumukulo ang dugo ko hindi yun pagpapatawad kasi may galit ka pa. Napakinggan natin ang Panginoon, na mahalin mo ang iyong kapwa. Sige nga, wala ka bang chinismis? Ikinuwento? Ginawa ng kwento? Hindi mo ba ginawa ng kwento si Father Ricky? O baka si Father Jay, ginagawa nyo ng kwento? Nawala na naman ang pari namin. Saan kaya nagpunta? Malay nyo, nag-retreat. Yan. Kumisan, yung mga taong simbahan, yung pa ang, nuknukan ng mga chismoso at chismosa. Pero sabi sa atin sa salita ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Hindi ba't pagmamahal yung igalang mo ang kanyang reputasyon? Ingatan mo ang kanyang dignidad? At huwag mo siyang igawa ng hindi totoong kwento? Kuminsan, magaling tayo mag-imbento ng kwento at mahilig din tayong makinig sa mga fake news. Pakikinig, pagsasabuhay, daan sa pagpapala. Hindi man natin dinala si Jesus sa sinapupunan natin, hindi man natin pinasuso si Jesus, maituturing pa rin tayong
pinagpala sa mata ng Diyos kung tayo ay nakikinig at nagsasabuhay ng salita niya. Hilingin natin ang panalangin ng mahal na Birhen upang tayong lahat, lalo na ang mga deboto sa Kanya, ay maging tunay na halimbawa ng pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Please stand. Inspired by Mary's faith and courage, we bring our needs before God the Father as we say, Lord, be it done to us. Lord, be it done to us. That under the patronage of Mary, the leaders of the Church may bring God's people closer to Christ by their preaching and example. Let us pray to the Lord. Lord, be it done to us. That like Mary, we may welcome the Word of God into our hearts and respond to it with generosity. Let us pray to the Lord. Lord, be it done to us. That following the example of Mary, mothers may make their homes dwelling places of love and holiness. Let us pray to the Lord. Lord, be it done to us. That God may look with compassion on the sick with the help of Mary. Let us pray to the Lord. Lord, be it done to us. That the dead may enjoy eternal happiness in the company of Mary and the saints. Let us pray to the Lord. Lord, be it done to us. In silence, let us pray for the intentions offered in this Mass, as well as for our own particular needs. Heavenly Father, you chose Mary to be the mother of your Son. Help us, through her intercession, that we may treasure the memory of your Son's death and resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Lord,
Pray, my dear sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. As we honor the memory of the mother of your Son, we pray, O Lord, that the oblation of this sacrifice may, by your grace, make of us an eternal offering to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints, and especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly even to earth's ends you have done great things and extended your abundant mercy from age to age. When you look on the lowliness of your handmaid, you gave us through her, the author of our salvation, your Son, Jesus Christ our Lord. Through him the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and an eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Please stand. Sa puso at
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Lord, remember your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, our Bishop Jose, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us, all we pray, that with Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be cursed eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. As one family with one common Father in heaven, we pray the prayer Jesus himself gave us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.
Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our many sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. O Virgen María,
iyong awa kami pakinggan, hiling nami bigyang kasagutan. Puspos kami ng lakas ng loob, sa iyong harap kami dumudulog. O Birheng Maria, o aming ina, kami sa'yo lumalapit na makasalanan at nalulumbay. Alalahanin mo, O Birheng Maria, o aming ina, kami sa'yo lumalapit na makasalanan at nalulumbay. Alalahanin mo, O Birhen Maria. Alalahanin mo, O Birhen Maria. Please stand. Let us pray. Having been made partakers of eternal redemption, we pray, O Lord, that we who commemorate the mother of your Son may glory in the fullness of your grace and experience its continued increase for our salvation through Christ our Lord. Amen. After this final hymn, I would like to request you, the pilgrims, to stay put, and I will say something about the Manila Cathedral. Ito po'y pagkatapos ng misa. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Eucharist has been offered. Go in the peace of Christ. Thanks be to God.